We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso. Uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan. Mahatod nin mga baretang mayo nin pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City. Sa ngaran ni Kate de Lovieres, ako po, si Jessica Kalinog. Mga driver na isnabero, overcharging sa pamasahe asin iba pang komun na reklamo tuyong peak season, pwede nang direktang isumbong sa Land Transportation Office. Uyan report ni Don Jimenez. Tuyong Yuletide season, sa Metro Manila nagsiselebra ng Kapaskuhan si John na kan Magaraw Camarines Sur. Asin sa pirang beses na pagbiyahe kay inipasiring sa Metro Manila Luna din bus, may mga beses subuot na sa paghiling niya, sobraan singil sa iyanin pamasahe. Ay, oo, noon pa yan, mga ilang ano pa. Hindi pa ako senior. Ngunya na holiday season, bigla laoman na ang pagruso kan dakol na pasahero kung sa inagigin lang kaba ang overcharging, pamimili ng pasahero kan mga PUV driver, kolorum asin iba pang mawot na mapuho kan mga otoridad. Kasabay inikan kampanya kan Land Transportation Office asin kan iba pang ahensya kan gobyerno para sa salbadong pagbiyahe kan mga mapuli sa mga probinsya ngunya na holiday season. Formal na kayang piglunsar kan opisina an bawal ang pasaway o an sumbungan kan mga pasahero tanganing maakomodar asin masolusyonan an sa indang mga reklamo. Pwede po silang lumapit sa amin through the number na nandoon and yung QR code pwede po nilang i-scan. Basta po kompleto lang yung details. Sino yung hindi pinasakay, ano yung plate number. At least mas madali po natin mahanap Nagdukot naman sinda ng stickers na yaw na action on the spot hotline number sa manlain-lain na lugar. Magin ang social media, babantayan man kan mga otoridad sa posibleng reklamo kan mga biyahero ngunya na peak season. Show cause order ang nagahalat sa mga PUV driver na pigrereklamo. Asin kung franchise-related ang mga ini, posibleng i-refer sa LTFRB asin mapatawan ni maninigong penalidad. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Sa pool sa CCTV ang panhahabon kan sarong dai pa nabibistong lalaki sa sarong motorsiklo sa Naga City. Susog sa may sadiri kaini nakapark an sa iyang motorsiklo sa barangay Santa Cruz kan mangyari an insidente. Aminado man ini na nawalat niya ang liabe kan lunadan kun kaya madali ining napaandar kan sospek. Nahagop man kan CCTV camera sa lugar an pag-agi kan motorsiklo na pigmaneho kan sospek. 24 oras makalihis ang insidente, na-recover ang motor kan biktima sa barangay Kalawag. Desidido man ang biktima na magsuunad din kaso sa sospek na padagos pang pigahanap kan mga otoridad hasta sa ngunyan. Mga paratsenda nin kakanina sinibapang pwedeng pamahawan, pigtugutan ng magtindanin libre sa may patio kan Naga Metropolitan Cathedral. Mga pribadong grupong mauot magtaonin libreng pagkakan pagkatapos kan misa. Welcome man subuot sigon sa simbahan. Uyan report. Pakahali sa merkado publiko kan syudad ni Naga. Sa may patio naman kan Naga Metropolitan Cathedral nagpwesto sinda Nanay Merceline para magtindanin ibos asin binutong. Day sa nanahaloy pakatapos kan misa de Gallo. Ubus naman ang nasa 200 na pidaso kainina sa indang ipigtinda. Dagdag po kita. Tsaka para mabisto man po kan ibang parabakal na halimbawa din na po nakakaduman sa market. Di na lang pagkasimba, mabakal na simba. Ngunya na taon, pigmaawot kan manhamiento kan Naga Metropolitan Cathedral na imbitaran ang mga paratsenda na magpwesto ng libre sa patio nganing magpabakal, nin mga kakanin asin iba pang pagkakan. Iniyan pigaapod na desayuno, Espanyol na tataramon na anbuot sa bihon, pamahawan. Ang concept po kainiyo iyo na pagkatapos kang misa aginaldo, ito po mga nagsirimba, tatawanan sinda ning hindi na magparararayo, tataanan sinda ning oportunidad na makapagsaod ning pasalubong nila sa pamilya or pamahawan ninda
para sa aldaw na iyan. Bukas man ang simbahan para sa mga pribadong grupo o individual na maut mag-opresir nin libreng pamahawan para sa mga parokyano. Sa ikatulong aldaw kan Misa de Gallo, goto asin pansit, an pigpreparar kan grupo ninda Gerald. Miski sisay na parokyano, pwede sanang magkuha kaini. Tagal na po nitong ginagawa namin eh. Masaya po kami pagka nakakatulong po sa mga kapwa Bicolano. Lalo na po sa mga nagsisimba. Maugmata sa ibang mga mga aki nakakakatinda. Kumbaga sa nakaka-attract man po siguro sa inda na may mga panao arog kayan. Garo nagaganaan man sindang magsimba garo arog kayan. Pirming pigsasabi na Christmas is the season of giving. Alagad sigun sa simbahan, an mensahe kan selebrasyon na ini, iyo na mag-ugma asin mag-extender nin tabang sa tahaw kan kadipisilan sa buhay. Asin daiman mawaranin paglaom na maabot an panahon an mga sanata magiging finally na. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pagruso kan mga biyahero na anonotaran ng unyan sa pirang mga pantalan sa rehiyon sarong semana antes an Kapaskuhan. Mantang mga otoridad sa Piodoran Albay, pinoproblema ang mga madudunong na cargo trucks na basang na pinaparada ang mga lunadan sa gilid kan tinampong palaog sa pantalan. Ang aksyon nagigibuhon kan LGU asin iba pang detalye, aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Jessica, sarong semana antes an Kapaskuhan, nanonotaran na ang padikit-dikit na pagruso kan mga pasahero sa pirang mayor na pantalan sa Bicol Region na papuli sa kanya-kanyang mga probinsya. Alas 7 pasananing aga, naghahalat na din malulunad ang roro sa port kan Pasakaw, Camarines Sur si Peña, Francia. Hali pa ining Metro Manila asin papuli sa probinsya ng Masbate para duman magselebrar kan Kapaskuhan. Ano lang, banting-banting kaming mag-agum. Magtuturutin da siyempre. Siyempre at perang aldaw na dahil kami nagkahilingan. Saro sana si Nanay Peña Francia sa kadakol na nagruso mga pasahero sa nasabing pantalan para makapuli sa Masbate. Susog sa Coast Guard Substation Pasakaw, puun pasubot kan Sabado. Nanotaran na nindaan padikit-dikit na pagruso kan mga pasahero na papuli sa probinsya asin pasiring sa Metro Manila. Baka mga 20, yan, lagsaan na yung pasahero na. Kasi 18 pa lang naman ngayon. Ngayon na simana, ini-expect natin na baka magbulyo ng pasahero. Naka-heightened alert ngunyan ng Coast Guard sa Banwaan, ninhuli sa piglalawang ang pagruso kan mga biyahero, ngunyan na nagraranian Kapaskuhan. Sa Banwaan kan Matnog, Sorsogon, nanotoran naman kan mga otoridad ang pagdakol kan mga nag-aarabot na lunadan asin mga pasahero. Mayo man subot nin problema sa operasyon kan pantalan, kaya durdiretso man ang biyahe kan mga roro pasiring sa Northern Samar. Pigdalao man na mas marusuan mga biyahero sa maabot na Biyernes para sa holiday season. Yung normal na daily average natin na pasahero na nasa 2,000, 2,500. This past few days, pumalo na yan to almost double. Nasa 4,500, 5,000 na. And yung mga rolling cargoes naman natin na dati-rati ay 500 to 600 units yung naitatawid natin from Matnog going to Allen, Northern Samar. Pumalo na yan to almost 1,000. Sa Piodoran Port sa Banwaan kan Piodoran Albay, nagdadakol naman ang mga biyahero na papuli man sa probinsya ng Masbate. Nanotara naman ang pagdakol kan mga bihikulo urog na ang mga cargo trucks na nagpapagabat sa trapiko sa National Highway kan Barangay Banawan, palaog sa pantalan. Kaya pagiramdom kan mga otoridad, may mga designado man na parking areas para sa mga ini. Alagad ani ba kaya, mas pinipili na sa gilid kan tinampo, magbarada kan sa indang darang lunadan. Talagang igwa kay mga madudunong ng mga truck drivers. Abo po maglaog, abo magbayad. Abo magbayad parking fee. Kaya siguro sa mga masunod na daw, mapipilitan kami na tikitan ining sa tuya. Pero ngayon, binasensyahan ni. Jessica, saro sa mahigot na pinapautob na security measures kan PNP asin man kan Philippine Coast Guard sa mga pantalan ngunyan iyo ang mahigot na pag-asigurar na dahil makakalusot ang mga illegal na mga paputok sa mismo mga bagahik kan mga behero na pinababawal ngunyan na Kapaskuhan. Jessica. Diyos mabalos, Chris. Liwat na mga kalaom ang mga motorista nin paghuros sa presyo kan mga produktong petrolyo, epektibo sa aga, Disyembre 19. Susog sa pirang oil companies, maabot sa 85 centavos per liter ang matatapyas sa kerosene, mantang mayo manin paghiro sa presyo kan gasolina.
Minimal man ang nilalangkaw sa presyo kan diesel na nasa 10 sentimo kada litro. Basado sa Oil Industry Management Bureau kan Department of Energy, ang pagbawas kan produksyon sa pangkinabang merkado ang rason kan paglangkaw sa presyo sa diesel. Tricycle driver sa Daet, Camarines Norte na 6 na taunang nageheras nin blessing sa iyang mga pasahero sa paagi kan pag-opresir nin libreng sakay tuyong Sabado. Alagad ngunyan, siya naman ang makakasabi nin feeling blessed huli sa naresibin niyang amay na pamasko. Uyan, istorya ni Chris Novello. Sa laog nin haros 30 taon, laman na kan mga tinampo ang tricycle driver na si Jose Tanay kan Barangay Gubat, Daet, Camarines Norte. Sa pamamasada kaya pibubuhay ni Jose an sa iyang pamilya, urog na ang pagklasikan sa iyang 6 na aki. Simple sa naman ang buhay ni Tatay Jose. Alagad sa araw-al daw niyang pamamasada, dahil nilili kaya makamati inin ng pagkahirak sa mga taon ng didipisilan sa buhay. Kaya dawa sa enot dahil uyin an sa iyang agom. Pinurbaran ni Tatay Jose na mag-opresir ng libreng sakay tuyong aldaw nin Sabado. Pag nakakita ko nung mahirap, ang tanong ko sa sarili ko, saan na naging mayaman ako para natulungan ko sila. Ngayon, nag-isip ako ng pamaraan kung paano ako makakatulong. Kahit sa kaunting bagay, naisipan ko may tricycle ako, bakit di ko gawin? Nagpadagos ang siri na gibo ni Jose sa laog nin 6 na taon. Dai naman mabilang ang mga pasahero na tabangan niya. Arog ni Adrian na daisubot malilingawan ang karahayang buot ni Jose. Nagpapasalamat po kay Kuya kasi kahit na ganun, tumutulong pa rin siya sa iba. And sana ituloy mo pa rin yung ginagawang mabuti para sa mga tao. Kanakaagisan ng Sabado, kasabay kan liwat na pamamasada ng libre ni Jose. Dahil niya piglalooman na maging espesyal pala ang aldaw na ini. Makaliis kayang mag-viral ang story ni Tatay Jose sa social media. Sarong persona ang nag-abot sa inin amay na pamasko. Sarong sakong bagas, litsong manok asin kwarta para sa iyang panggasolina. Kung iisipon ang nasambitan ng regalo, anay kaing matampadan ang kantidad kan mga pamasahe na ginibong libre ni Jose sa laog ning 6 na taon. Alagad sa pagikan simpleng regalo na ini, may papamati subot ang labing pasasalamat asin pag-apresyar sa iya kan publiko. 64 anyos nang ngunyan si Tatay Jose, nakapagtapos naman sa pag-aadalan sa iyang mga aki asin mga profesional na sa ngunyan. Alagad hasta sa kaya pa, naisubot siya mapundo sa pamamasada asin maoporsin ng libreng sakay sarong aldaw sa kada semana. Encouragement din sa iba na gustong gumawa ng gaya ng ginagawa ko. Kung po kasi talaga maganda po na mayroon tayong gawin sa ating kapwa. Kaya sa mga pasahero na matatawan ng tsansa na may hatod ng libre ni Jose, daw-adam hayong karibay, sarong ngirit asin thank you sana. Feeling blessed na siya. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sarong pahinante erido, makalihis maaksidente ang piglulunadang truck sa may porsyon kan tinangkihan Libmanan. Mantang driver kan mga lunadan na imbuelto sa tulong magkakasunod na aksidente sa tinampo sa San Felipe, Naga City. Ana subuot na sa impluwensya nin Arak. An pagramdom kan mga otoridad, aramon sa report na ini. Luway-luway na pighali sa pagkakaipit sa inota na parte kan truck ang tuong bitis kan 44 anyos na pahinanting ini. Kan mailuwas, tulos naman na ipigdalagan sa ospital, kabali na ang kaibanan kaining driver para sa atensyon medikal. Sa inisyal na investigasyon kan Libmanan Municipal Police Station, an istorya kan driver, bigla na sa nadaang naghalnas ang duwang rueda sa likod kan pigmamaneho niyang truck. Hasta sa dain na nakontrol ang manibela asin dagos na buminangga sa kanto kan konkretong tulay sa may barangay Tinangkihan, Libmanan, pasado 3:00 kasubagong maagahon. Piling ang dahilan kaya bugso-bugso ang orango niyan. Pag nababasa ang tinampo sa digdi sa parte yung ispantado ini, talagang mahal na si ini. Siguro, beta ang aram, mabilis mangyari yung padalagan niya dahil base doon sa impact kang truck niya talagang makusog. Nagpaparahay paman sa ospital sa ngunyan ang imbueltong driver asin pahinante. Sa San Felipe, Naga City, sarong pick-up man ang tuminagilid, makalihis aksidenteng makabangga sa punin kahoy sa gilid kan tinampo pasado 2:00 nin maagahon kasuudma.
Pigtarabangan na sa naman ining patindugon kan mga residente asin nagresponding otoridad. May nadangog kaming kalabog, makusugo na maray. Kala may ngani po, digdi na sa may side kang higdaan mit. Sarong oras pa sana nakakalihis, kan sarong motorsiklo ang nakabangga sa naaksidenteng pick-up. Irido ang driver kaini na tulos idinalagan sa ospital. Antes na dagos lumiwanag, sarong panglunadan ang nakabangga sa pick-up, nakadamay man magin ang service na tricycle kan barangay. Mahiwas at tinampo, then natapos duman si expansion. So siguro dahil natantsak ang driver, dahil na mahiwas pa si tinampo primero, then biglang nagsadit. So siguro ito sa kausa. As in, anikadua na nakainom gabos na driver kang bihikulo nakainom ang sabi ninda. May signage naman na piglaag sa lugar. Alagad ang pigtawang doon kan mga otoridad, day na dapat magmaneho pa ang mga motoristang may tama na ninarak. Urog na ang mga hali sa mga pagtiripon, ngunya na holiday season. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, nagluya asin nagina sa ng low pressure area an Bagyong Kabayan. Huring nanotaran ini sa bisinidad kan Kabanglasan, Bukidnon. Apwera sa LPA uuranon man an iba pang parte kan nasyon huli sa shear line asin amihan. Basado sa datos kan Metro Weather, may pag-uran sa pirang parte kan Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay asin Sorsogon. Matitinding uran man ang may eksperyensyahan sa dakulang parte kan Visayas asin Mindanao. Religious tourism hurot na maestablisar kan LGU sa Banwaan Pili. Magayon na relasyon kan simbahan asin gobyerno, may dakulang papel man subuot sa pagmantinir kan katuninungan asin kauswagan kan sarong Banwaan. Uya ang report. Sa pagpuon kan simbang gabi kan Disyembre 15, pigbukasan naman kan St. Raphael the Archangel Parish ang sa indang bangketo sa Pasko. 37 mga negosyante ang nagbida digdi kan sa indang mga lokal na produkto. It's super refreshing to see new events that the parish is bringing up. Parang feel na po yung... Opo, kala ko kasi wala silang events ngayon. So, tapos nakita ko to, oh my God! Dakulang tabang nga ni daan siring na aktibidad para sa mga arog ninda Melanie na nagpupuon-puon pa sana sa pagninegosyo. Para din siyempre makilala ang product, ang ano namin, kasi may pwesto din po kami sa may sentro. So sabi ko, sige, at nakaka-excite din. Masaya, di ba, Pasko? Ang mga negosyanteng nagpwesto sa bangketo sa Pasko, nagsairaro man sa capability building kan DTI Camarines Sur. We want them to be ready and we want them na pag nagpuon ang arog kaning exhibit, bako sinda itong garo, day ara magigibuhon. May inobasyon man na ginibo ang St. Raphael the Archangel Parish sa aktibidad. Antes maglaog sa bangketo, mabakal mo na nin tiket sa may bungad kaini. Asin iyuman ang sulamente nga akuon na bayad kan mga nagtitinda digdi. Yes po, ibinabalik po tong tiyempo hapon, mga papel ang ginagamit. Exciting. Ang bangketo po baga, banquet, karakanan. Ang ultimong dudumanan ta sa langit, karakanan. Dahil yaon dyan ang essence kan magayon na iribanan. Community, yaon sa banquet. Ang mga siring na aktibidad, nakakaingganyo manin mga turista na magbisita sa Banwaan. Kaya pigtutulod kan LGU Pili na mas pakusugon pa ang religious tourism sa lugar. Siring man na ini magigindalan kan pagkakaigwanin matuninong na lugar. Urog na kung ang simbahan asin gobyerno may magayon na ibanan. Kaya pang kang peace and order. Pag igwa kang magayon na komunidad, tranquilo, madali ang pag-uswag. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Hirido ang sarong rider matapos matumba hasta sa napairarom ang pigmamanehong motorsiklo sa pigsusundan na closed van. Istorya kan driver kan closed van, nagikan pang Ormoc asin pasiring kuta ng Manila. Nag-full stop ang bus sa iyang inotan. Dalan nganing magbigla man siya nin preno. Nagresulta man ini sa pagkakahalnas kan nakasunod sa iyang motorsiklo. Nagpurbar man subuot ang rider na magpreno, alagad dai na kinaya. Tulos man na naidara ang rider sa ospital para sa maninigong asistensya medikal. Nag-stop kasi yung bus sa harap ko, nag-full stop. Opo, tapos ay kawari ko yung kasunod siya, mabilis. Mas mahewas na parking space sa Naga City People's Mall, pigbukasana sa publiko como antisipasyon sa pagruso kan dagmang parabakal ngunya na mapasko asin bagong taon. Uyan report. Mas mahewas, mas organisado, mas buwelo. Ini ang sitwasyon ngunyan sa third level parking area kan Naga City People's Mall kung saan man nagbabagsak nin mga produkto ang mga supplier gikan sa man iba-ibang lugar. Mas kumbinyente para sa mga parabakal. Mati man ini kan mismong mga parking attendant. Okay po, si tricycle po kaya, yaw na po sindaduman. Dati po yaw po to digdi. Nagkukos po ning traffic. Disyembre 16 nin aga kan liwat na bukasan ang third level parking area. Nasa 74 na mga lunadan ang kayang akomodaron kan parking area asin 20 service delivery tricycles. Sakto man ini sa paglaog kan kasiributan ngunya na holiday season kung sa piga-antisiparan ang dagmang parabakal na maruso sa NCPM para sa Pasko asin bagong taon. Alagad paglaog kan bulan nin Enero, may dikit na pagbabago subuot na dapat antisiparan sigun sa MEPO. Nasa pilot na po kami for the full implementation sa January 8 ning regulated. Sabot sabihin, 2 hours na lang ang maximum and you have to pay 10 pesos itong entry fee plus 5 pesos in excess for every hour excess. Para sa pirang mga parabakal, maayo manin problemang magbayad nin parking fee basta nasa tama sa ng kantidad. Mantang ang mga parking attendant may paghandal sa implementasyon kaini, posible kaya na maapektaran man ang sa indang paghahanap buhay. Volunteers lang po kami, mamang kaming sweldo. Ang mga uniform nagasadiri po kami. An sa indang pangapodan, ikonsiderar man kan MEPO asin kan lokal na gobyerno, an sa indang presensya. Urog na an sa indang pagdedelihensya. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Maswerteng nako ang unya na taon kan lokal na gobyerno kan Ligaw. Legazpi, Pulangi, Albay, asin kan syudad nin Iriga ang Seal of Good Local Governance Award gikan sa Department of Interior and Local Government. Ginibo ang aktibidad sa Metro Manila kung saan personal na inabot ni Secretary Benhur Abalos ang plaque sa mga local chief executives. Ang pigbisto o ang pagbistong ini ang pigtatao kan DILG sa mga lokal na gobyerno. Patunay na marhayan sa indang trabaho asin serbisyo para sa mga tao. Mientras tanto, tinawan man nin pagbisto kan DOH Bicol ang gabos na LGU, ospital asin mga NGO sa rehiyon na nagin marhay ang performance asin nagin ka-partner kan ahensya sa saindang healthcare services. Ginibo ini sa ika-12 Salud Bicolnon Awards sa Legazpi City, Albay. Sigun sa DOH Bicol Center for Health Development, obheto ka nasambitan ng aktibidad na bistuhon ang dedikasyon kan mga opisina na pigtawanin prioridad ang salud asin serbisyo sa publiko. Padre de Pamilya sa Naga City, pigsasabayan pamamasada asin pagtindanin peanut butter, nganing masustiniran ang pagklase kan sa iyang aki. Padre de Pamilya, feeling blessed subuot sa mga nagpost sa social media kan sa iyang produkto. Uyan istorya ni Chris Novello. Kayod kalabaw ang paghahanap buhay ni Tatay Leonardo Roquino kang Naga City sa arual daw para sa iyang pamilya. Apuera kaya akan pamamasada ng tricycle. Mahihiling man sa laog kan pinapasada kaining lunadan ang mga peanut butter na ini. Nagkakantidad 60 hasta 120 pesos. Ang peanut butter na mismong si Tatay Leonardo ang may gibo. Dahil na po kaya sir, ano po kaya sa kamahalan po baga kan barakalon bagang unyan. Dahil na po kaya tangan kan pagkayo ng tricycle. Minsan madilin siyang 300, 400. Inisubuot ang naisipan niyang diskarte nga ni makadagdag sa pangtuso sa pagklasikan sa iyang tulong aki, urog na kan panahonin pandemya, kung sa limitado ang sa indang pagbiyahe. Para sa aki kaining si Leia,
na matatampadan ang mga sakripisyo na ginigibo kan sa indang padre de pamilya. Grabe po ang sakripisyo niya sa mo, lalo na ang pandemic. Pag tapos na po kami magtuturo lang, may balik mo po sa sakripisyo. Feeling blessed man si Tatay Leonardo sa mga nagheraskan sa iyong paninda asin diskarte sa buhay online dalan para mabisto paan sa iyong special peanut butter. Puon subuot kan may mga nagheraskan sa iyong special peanut butter online, mas nagdakol ang benta kaini na may kukonsidera niyang simpleng regalo na day matatapatan ng anuman na material na bagay. Sa nag-post po kayo niyo, dakula ko pong papasalamat. Natabangan po ako daw magkaparapano. Nagdagdag po siya income po. Di ako nagbabakal sa iya. Yun yung pinakamasiram na peanut butter na namitan ko digdi sa Naga. Tunay na ang ganda na susukol sa material na bagay. Ang regalo ngunyan nakapaskuhan, kundi sa simpleng gawi, sining kan pag-share online kan pagsusumikap kan iba, may natatabangan na kapwa. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Balik Mendiola na ang kampyonato kan NCAA Men's Basketball, makalis bistuhon como NCAA Season 99 Champions ang San Beda Red Lions. Uyan report. Pula kontra sa Dilaw, Mendiola versus Intramuros. Puun pa sa nakan Game 3 kan NCAA Season 99 Men's Basketball Championship, hapon kan Domingo, naging mainit na ang labanan sa hardcourt. Big scorers sinda Jason Cortez at si Nigel Gonzalez. Pigpurbarang maghabol kan Mapua Cardinals sa tabang kan sunod-sunod na pagbutas din puntos ni Warren Bonifacio. Sa second quarter, nagtinir na lamang ang Red Lions. Alagad pinasaini kan magkakasunod na tira ni Peter Rosilio. Nagpauran man intres si JC Recto kan Mapua dangan makahabol ang Cardinals. Sarong puntos na naan lamang kan Red Lions kan matapos ang second quarter. Sa halftime nakijam sa kantaan na simbaraylihan sin the Sparkle artist Anthony Rosaldo at Cynthia Astley sa kantakan NCAA Season 99 na Hero. Pinaurog man ang school spirit kan San Beda Cheering Squad at sin Mapua Cheering Cardinals. Para sa San Beda sin Mapua Community, present man sa Araneta si Senior Vice President and GMA Integrated News, Regional TV and Synergy na si Oliver Victor B. Amoroso, kaibanan ng Management Committee officials kan 10 member schools kan NCAA. Sa third quarter, nagpuon na mangenot ang Mapua na nakontra ni King Lion Jacob Cortez. Alagad natapos ang third quarter na lamang ang Mapua sa score na 57-53. Sa final quarter, pigtodo na kan Cardinals sa sin Red Lions ang bakbakan sa hardcourt. Dukot ang score sa haros bilog na quarter, alagad ang crucial shots ninda Cortez sa sin Payosing ang nagpaangat sa lamang kan San Beda. Sa huri nagtrayumpo ang puso kan San Beda asin pigtapos ang laban sa final score na 76-66. This is us, all of us. So I'm really proud of the guys for doing this. Thank you to all San Beda community. Thank you to everyone. Thank you for the trust, the support. This is all for you guys. This was 4 or 5 years in the making. We finally did it. Thank you. Thank you, San Beda. Thank you, champion ulit! Dinisto na finals MVP si James Payosing. After 5 years, nabalik namin yung corona sa Mendiola. Kasama namin si Lord since day 1. Nag-prepare kami. Binigay niya sa amin to. Hindi madali. Kaya, sobrang salamat, Lord. Pigtawan man ang Mapua Cardinals in first runner-up trophy na nagpahiling man in tibay ngunyang season. Ang tabayanan ng NCAA Season 100 sa masunod na taon digdi sa GMA Network. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 7 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na iniya sin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta, hali sa manibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, magin sa mga kapuso niyato abroad. Inhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin iyan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon, asin mas mahewas na pagserbi sa nasyon.